Let's start with a prayer. May I ask Mr. Benedict Reyes to lead us in prayer? You can use the prayer here or pwedeng ikaw ang mag-lead ng sariling prayer. Benedict, naririnig mo ako, Benedict? Yes po, sir. Sige, let's start with the prayer. Lead us in prayer. Let's bow our head and let us pray. Lord, thank you po sa araw na to at ah, sana po okay lang tayo. Yan lang po. Thank you po. Amen. Amen. Napakasimple pero malaman. Sana okay lang tayo. Okay lang ba kayo? I hope okay lang ang lahat ha. Ah, nauuso na naman daw yung suicide. So, kapag may ganyan kayong thoughts, makipag-usap kayo ha. Wag niyong masyadong dibdibin kapag ka may mabigat na problema. Minsan kailangan ano yan, kailangang ilabas sa pamamagitan ng ng pakikipag-usap. Okay? So, talk to someone. You can also talk to me, no? Meron tayong isang estudyante, post ng post tungkol sa suicide. Piniem ko nga. Sabi ko, anong problema mo? So, yun lang ha. Reminder lang yun sa ating lahat. Okay, so in our second quarter class, we will start discussing political, social, and cultural institutions. Okay? So before we start our discussion about these institutions, meron muna tayong sharing. Yan. So what will be our sharing this morning? Ano lang, opinion lang ninyo. Kumbaga, point of view ng isang estudyante. What can you say about the condition of the Philippine politics as of today? Yan. Ano sa tingin ninyo? Anong masasabi ninyo? Ano ang kondisyon o ano ngayon ang sitwasyon ng politika dito sa Pilipinas, no? Kasi 'di ba isa nga sa pag-uusapan natin ay government institution or political institution. So let's start sharing your thoughts about what is happening or what are happening dito sa ating sariling bansa, no? Wag muna tayong lumayo sa ibang bansa. Dito muna sa sariling atin, anong masasabi ninyo sa sitwasyon? Maganda ba? Maayos ba? Mabuti ba? Nakakainis ba? So, sige, let us hear everyone's thought about this matter. Sige, magtatawag na lang ako dito sa kung sino tong mga katabi ko sa katabi ko sa video. Okay, katabi ko sa video si Cesar Ken. How about you, Cesar? Cesar, diyan ka ba? Si Sierra. Buksan mo yung video mo. Huwag kang magtago. Sige, mukhang nakaupo pa sa trono si Cesar. Sige. Yung katabi dito sa video ko si Miss Bokaya. How about you, Bokaya? Can you share something? Anong nasa isip mo tungkol sa politika ngayon dito sa Pilipinas? Ano po, magulo. Kasi katulad po nung issue nung nakaraan, yung kay ano po, yung sa baby na namatay. Mhm. 'Di ba po kasi kapag mahirap po, 'di ka na parang wala ka ng rights, gano'n. Mm. Tapos tas katulad po nun parang may kinompare sila na yung sa picture ni ano, nung kay Bong Revilla tas yung sa tatay niya. 'Di ba Mm. po nakulong din naman po yung ano, tapos
Yung babae po kasi doon, nanayin yung baby. So, ang ang hours lang po yun. Pero may hours lang po siya para makita yung baby niya. Mm. Like, ganun po. Mm. Tapos po, nung living po, nakaposas pa po, hindi man lang po binigyan ng rights para mayakap, ganun. Mm. Ewan po, parang ang ano lang ng ano natin, ng mga gobyerno. Okay. Thank you, Miss Bukaya. Yan. At least alam ko at alam ko na meron kayong ano, updated kayo. Last week lang yun So, okay. So, maganda yung observation ni Miss Bukaya na yun. How about Miss Bantay? Sige, Miss Bantay. Yung masasabi mo, Miss Jeneline. Miss Jeneline Bantay. How about you? What are your thoughts about today's politics or Philippine politics? What is happening? Hindi yata tayo naririnig ni Miss Bantay. Sige, let's... Sige, mamaya na lang. Okay, how about Dominic? Sige, ano lang Wait tayo lang po, sir. Wala pa maisip eh. Wala ka pang maisip? Wait lang po. Sige, babalikan kita. Miss Bugarin, how about you? Ano po, ako po parang masyado po silang pumapantay sa ibang bansa. Yung politika ng ibang bansa, hindi naman po ganun kataas yung mahirap lang po tayong kumpara sa iba. Saka parang mabagal po yung reaction saka yung action nila sa mga conflict po na naranasan natin. Ganun. Mhm. Okay, thank you, Miss Bugarin. Oo nga, no? Parang grabe, no? Yung ibang bansa, umuunlad na. Tapos, tayo, andito pa rin, no? Especially, class, wag natin ikumpara yung sarili natin sa mga first world country. Ikumpara natin siya sa mga katabi nating bansa, no? Sa panahon ngayon, class, India tuloy, ang Indonesia, yan, Thailand, ay unti-unting bumubukas ngayon ng kanilang ekonomiya, no? 'Di ba? Halos lahat ay nag-lockdown. Pero sila ngayon, unti-unti nang bumubukas at gumaganda. In fact, maraming mga industry from China, no, dahil nga nagkaroon ng ng parang pagkatakot sa China or parang pinagkaisahan ng mga economic giant ang China. Nag-alisan doon ang maraming mga industry. So, some of them, class ay lumipat sa India and some of them lumipat sa mga katabing bansa ng China, no? Sa Southeast Asia like sa Thailand tsaka sa Indonesia. So, ibig sabihin, yung mga bansa na mga kapitbahay natin ngayon unti-unti nang nakakabangon while us, parang ano pa rin tayo, sabi nga sa malalim na salitang Tagalog ay hilahod, no? Kumbaga, parang wala pa rin tayong makitang pag-asa kasi walang walang bagong business na nag-iinvest sa atin after nitong pandemic, no? So, let's see. Tingnan natin kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod. So, that's good observation, Miss Bugarin. How about Jello Kaluya? Opo. Ah, ano ba? Maisip si Pastor. Ano po, ano na lang. Di na po unfair. Ganun. Mhm. Paano mo nasabing hindi unfair? Yung ano po, ah, parang katulad po dun sa example ni Mekay. Mm. Yung pag mahirap ka, parang wala nang masyadong pake sa yung gobyerno. Tapos pag Mm. may pangalan ka na, parang ano po, parang masyado na po na Mm. Mm. Oo, tama naman dun. Kitang-kita naman yun actually kaya maraming mga tao ang nagagalit ngayon sa government. Sige, si Kyle Anthony. How about you, Kyle? Meron ka bang thoughts about Philippine politics today?
Magulo din po, Pastor. Kasi Mhm. po, bawat po partido nagpupunaan. Pag Mhm. may mga ginawang mabuti, laging pinupuna. Ganun. Mhm. Yun lang po. Okay. Okay, thank you. No, magulo. So ibig sabihin, no, mas nakikita natin yung ano, yung hindi pagkakaunawaan ng gobyerno. Isang isang halimbawa diyan, class, yung dati-rati halos magkasing iisa ng tinatakbo ang president at vice president, but as of today, talagang magkaiba sila, no? Nagkakasalungat sila. So, minsan nakakalungkot isipin na part ng government si Vice President, pero ang dami niyang sinasabi against President. Si President naman ganun din. So, so nakakalungkot isipin, no, na tayong mga Pilipino ay nahati, no, dahil sa politika. Sige, how about Miss Rain? Ano po, magulo magulo din po kasi po, Mhm. in terms po sa response nila sa, medical in terms of medical po parang, poor po yung response nila yung sa COVID po ngayon. Mm. Magulo po yung response nila kasi 'di po sila nagkakaintindihan sa mga news po na parang sinasabi nila, magulo po. Okay. At least nakikita ni Miss Rain, ano, na magulo kasi yung ibang tao wala eh. Ang alam lang nila okay lang ang lahat, no? Palibhasa hindi sila affected. Pero meron akong mga kakilala na naapektuhan talaga, class, ng COVID, na itong COVID-19, yung talagang nagkasakit yung kanilang minamahal sa buhay, tapos hindi nila naramdaman ang tulong ng government. No, so unang-unang magulo is nung nagka-COVID yung kakilala namin is ah, pagdating sa barangay, kumalat agad sa barangay na may COVID sila. So, na-discriminate sila ng mga tao. So, doon pa lang parang nakakalungkot kasi yung mga tao is hindi kontrolado ng gobyerno, no? So, siyempre, kung ikaw, family mo yun, tapos madi-discriminate, siyempre malulungkot ka rin kasi parang hindi ka protected ng government. Eh, government supposed to protect the people, no? Kailangan niyang protektahan ng mga tao sa banta ng mga hindi mabubuting loob, no? So nakakalungkot 'yon. Okay, next. How about eto si Ethan? How about you, Ethan? Lagdameo. May masasabi ka ba sa nangyayari ngayon? Ano po, meron po. Mhm. Ano po, hindi na po maganda din. Mhm, bakit? Kasi po mas inuuna nila yung ibang bagay kasi sa nangyayari ngayon. Mhm. Yung katulad po dun sa Manila Bay. Mhm. Napansin mo rin 'yon, sa Manila Bay. Ngayon lang, Okay, thank you, Mr. Lagdameo. 'Di ba nakakalungkot din, no? Biruin mo, millions of pesos, ginastos do'n. So, ayun, nakakailang ulan pa lang, wala na masyado. So, at least, class, nakikita kong aware kayo sa mga nangyayari sa paligid, no? Mas maganda po 'yun na kayo ay aware kaysa yung wala kayong pakialam. Sige, how about Mr. Cruz? Sa akin Sige. po, sa akin po, Pastor, ano po. Yes, Cyril. Di naman po sa lahat, pero po yung iba po, mas inuuna po nila yung sa sarili nila. Para po, yung corruption po, inuuna pa rin po nila yung corruption kaysa sa ibigay sa mga ibang nangangailangan. Mm, okay. Kapansin-pansin kasi talaga 'yon, sa totoo lang. Isa sa mga naging hot issue this pandemic is yung pagdi-distribute ng SAP, o yung yung Social Amelioration Program ng government, yung tulong sa mga tao. And nakakalungkot kasi merong mga nasa provinces, mga barangay na talagang
makakilala nila, kamag-anak nila, ang mga nakapila dun. So, yun yung isa sa mga, biruin mo, hindi naman nila pera yon para sa mga tao yun. Pero, naging ano siya ng corruption. Naging lugar siya ng corruption, yung pagdidistribute ng tulong sa tao. Sige, how about pescador? Ano po, para sa akin po, Pastor, yung pananaw ko sa politics ngayon, magulo rin. Mhm. Kasi sila na nga yung namumuno. Sila pa yung nagkakasiraan. Ganun po. Dapat sila yung nagkakaisa kasi sila yung parang kumokontrol sa sa mga mamamayan, ganun. Sa mga mas mabababa sa kanila. Mhm. Pero sila pa yung nagkakasiraan, hindi nagkakaintindihan, ganun. Mm. Okay. Isa sa mga problema yan, class, ngayon, yung miscommunication, disinformation na nangyayari ngayon, ano? Iba yung sinasabi ng isang department, iba yung sinasabi ng isang department. So, nagke-create siya ng confusion sa mga tao. So, thank you for that. Sige, let's hear from Pangatungan. Pao, diyan ka ba? Opo, sir. Sige. How about you? Ano, sir? Sir, kahit ngayong pandemic, Mhm. tayo po yung napapansin na parang hindi po nila ginagawa yung best nila. Parang happy-happy lang po. Mm. Okay. Ay, sir. Okay, thank you, Paulo. So at least may napapansin ka din, ano. Akala ko kasi mga grade 12 puro ano lang eh, puro Facebook at TikTok lang eh. Puro puro games lang eh. Pero very good. At least meron kayong napapansin sa lipunan, no? Sige, how about Enrico? Sino ba tong Reyes na to? Sir, wala pa akong iniisip eh. Mhm. Wala ka pang naiisip? Wala pa po. Sige, oh. Okay, Sige po. sige. Mamaya babalikan kita, ha. Okay, si Daphne. Okay po. How about you, Miss Daphne Aquino? Si ano to? Sino nga ba to? Yung cartoon na to. Miss Aquino, andiyan ka ba? Kung nandiyan ka, pagalawin mo nga itong baso. Joke lang. Itong hirap eh, no? Lalo na pag naka-off din ng camera, hindi mo alam kung nandyan. Sige, balikan natin si Miss Aquino mamaya. How about you, Miss Melijah? What are your thoughts? Yung akin po, Pastor, yung thoughts ko po, medyo po, iba po yung perspective po nila sa parang nakikita po natin. Parang, kasi po, hindi ko po maintindihan bakit po yung iba pong government officials ganun po mag-isip. Katulad na lang po nung isang government official na nagsabi na daw po na hindi deserve or parang pinapalabas po niya na hindi kailangan ng pahinga ng mga workers po nung sa health po, yung gano'n. Parang ang unfair po, hindi po nila nakikita yung hirap ng mga tao. Yun po. Okay, thank you, Miss Melijah. Wow, ano yun way back, ano pa yun August pa yun nung nag-request ang mga health workers ng break, no? Nag-request sila na bumalik sa ECQ o MECQ yata yun. So, mapapansin natin, class, laging ganyan ng gobyerno kahit magmula pa noon. Kahit hindi pa si President Duterte. Yun yung problema kapag ka ang mga nauupo o napupunta sa pwesto ay walang alam sa kanilang ginagawa. Like for example, class, isang matinding halimbawa na lang ito is kapag tumakbong senador ang isang tao, supposed to be marunong siya sa batas kasi ang trabaho niya
ay gumawa ng batas. Yan. So, kaya nakakalungkot kapag ka ang isang senador o congressman ay napaupo sa pwesto tapos wala siyang alam. Yun, medyo, alam mo yun, aasa siya sa mga staff niya, no? O kaya sabi nga ng ilan ay magbubutas ng magbubutas ng upuan sa Congress. So dahil kakaupo, tapos meron pang mga congressman na napakadaming absent, no, sa mga sessions. So yun yung nakakalungkot, class, no. Isa sa mga halimbawa na kinatutuwa ko naman, ito naman ang maganda, class. Meron namang mga maayos sa government. Isang halimbawa diyan ay si Senator Manny Pacquiao. Si Senator Manny Pacquiao, akala ng ilan ay boksingero lang, no? Akala ng ilan ay sikat lang. Pero bago siya talaga pumalaot sa politika, talaga nag-aral siya. No, talagang tiningnan niya ano ba yung mga dapat gawin, ano ba yung mga dapat malaman, matutunan. So, isa yun sa mga magandang katangian ng isang politiko na hindi basta-basta sumusuong sa politika. Inaalam niya muna kung ano yung alam niya dun sa papasukin niya. Kaya, class, kayo, kapag kayo ay nagkaroon na ng chance na makaboto, siguro yung iba dito mag-18 na o 18 na, tingnan niyo yung background ng politiko na tumatakbo. Hangga't maaari, tingnan niyo yung style ng leadership niya, tingnan niyo yung eduk background. Sabi ng iba, hindi mahalaga ang eduk background, basta may puso. No, hindi sa lahat ng pagkakataon, sapagkat pagdating sa paglilingkod sa bayan, kailangan meron tayong utak, hindi lang puso, ha? Parang sa pag-ibig lang, no? Hindi lang puso, may utak din, ha? So, ganun din sa kayo, magandang ano niyo yan, magandang tignan, class, kasi malapit na kayong bumoto yung iba sa inyo kasi karapatan natin yan. Isa yan sa mga tinatawag na divine rights nating mga Pilipino, ang bumoto, no? Bumoto sa nararapat na kandidato. So, I hope na hindi kayo madala dun sa mabigyan lang ng 500 yung pamilya nyo tapos yun na yung iboboto nyo. So, tingnan yung mabuti, ano bang background nito, saan ba to nag-aral, meron ba siyang karanasan sa pamumuno. So, ang magkakaroon lang tayo ng problema kapag kakaunti ang pagpipilian. Minsan yun ang problema eh. Pagkakaunti ang pagpipilian. Pero kung meron mang maraming pagpipilian, halimbawa sa pagka-mayor, pagka-congressman, at least check their background. Check their background, check their eduk background, their leadership style, check their yung mga nagawa sa bayan, no? Minsan may mga tumatakbo na simple lang yung nagawa sa bayan, pero kahanga-hanga kasi kinakitaan yun ng ano ng excellence, no? Simple lang pero malinis, maayos magtrabaho. So, maging lesson yun sa atin, lalo na kayo, bagong generation kayo ng mga voters. So I hope maging mas matalino na kayo. Nung sabi nga ng ilan eh, wag maging bobotante. Okay? Sige, meron tayong iba pa dito. I want to hear everyone's comment on this, opinion on this kasi mas magandang meron tayong kumbaga preconceived ideas na mako-correct before we start discussing political institution. Okay, let's hear from Miss Axel. Miss Luyas, how about you? Ano po, injustice po. Mhm. Kay Sinas po. Mhm. Oo. Yung Manyanita, ganun po. Ano po, ang ano lang po kasi hindi po siya tinanggal sa serbisyo. Tapos naglabas po ng article na this October lang po na magkakaroon po siya ng promotion. Hindi po siya matanggal sa service kasi kailangan daw po. Pero ang unfair po nun, tapos ang injustice kasi lumabag po siya sa quarantine protocols. Okay, thank you Miss Luyas. No, grabe, napansin mo pa yun at naalala mo pa yun. Matagal na yun pero nakakadagdag sa sama ng loob
yung sinabi ni Miss Luyas na imbis na siya ay matanggal, malipat, ma-demote, eh nagkaroon pa siya ng promotion. So, ayan, very sad talaga yon yung ganun scenario, class. Kitang-kita na mayroon siyang nilabag, kitang-kita na meron siyang ginawang hindi mabuti, and then iba pa rin yung natanggap niya, no? Nagkaroon pa siya ng promotion in spite of that. So, yun yung nakakalungkot minsan, ano? Actually, class, hindi lang yan ngayon nangyayari. Matagal nang nangyayari yung ganyan. Ngayon kasi, mas aware kayo because of the social media, because of the news na bigla na lang mabilis kumalat because of the internet. No, dati kasi hindi tayo aware sa mga ganyan kasi nakadepende lang tayo sa TV, sa radyo, dyaryo. But now, kahit yung simpleng tao, pwede siya maging reporter. No? Imagine niyo may mangyaring banggaan sa kanto ng SM, eh meron kaagad tao na magpo-post, no? Magpo-post ka agad, no? Sasabihin, at the moment, ATM, may nabangga dito. So, nauna pa sa mga reporter, 'di ba? So, yun minsan, 'di ba, nakakalungkot. Ah, Isipin, class, dati hindi nalalaman, pero ngayon ang maganda dahil sa social media nalalaman natin agad. Pero syempre, filter nyo pa rin, class, yung mga tamang impormasyon, no? Hindi lahat ng impormasyon sa social media ay tama, no? Dapat meron pa ring filtering. Okay, how about Miss Nicole? How about you, Miss Nicole? What are your thoughts? Ganun din po, Pastor, yung ano po, ang unfair po nila. Kasi po, ano po, katulad po nung mga government officials, parang sila lang po yung umaangat. Samantalang tayo po yung binababa nila. Katulad po nung sa pagbabayad ngayon ng pension, ay yung pagkuha ng pension ngayon. Para naman po yung mga senior citizen na hindi kayang pumunta para kumuha ng mga pension, inilipat na po kasi nila ngayon yung way ng pagkuha ng pension para sa mga senior citizen na mas mahirap kaysa po sa dati. And ayun po, ang unfair lang po nila at nakaka-disturb. Thank you, Miss Nicole. Specific si Nicole doon, sa senior citizen. So, nakakalungkot din yun, ano. Parang katulad nung kanina na sharing na may mga dapat pansinin ng government pero hindi nila pinapansin. Tapos pinupush pa rin nila yung mga laws na nagawa nila. So, nakakalungkot isipin na parang hindi nila pinapakinggan ang mga tao, no, sa kanilang nararanasan at nararamdaman. So, good observation yon, Miss Nicole. Sige, let's hear from David. How about you, David? Maririnig ko na rin sa wakas si David. Sir. Ayun. Grabe. Salamat sa Diyos. How about you, David? Florido? What are your thoughts? Sa politics po, ano? Yes. Sama na din po ba yung mga tao doon, sir? Yes, kabuuan. Anong masasabi mo? General view lang. Opinion ng isang estudyante. Magulo po, sir, eh. Bakit mo nasabing magulo? Kasi minsan po, yung mga tao nagrereklamo sa gobyerno, pero mali din naman yung ginagawa nila. Puro reklamo sila. Tapos ganoon din po, sa gobyerno rin, may mali din po sila. Pareho pong may mali. Yun po yung napapansin ko. Minsan iba hindi nabibigyan. Tapos puro reklamo lang po. Yun lang po yung napapansin ko, sir. Okay. Thank you, Mr. Florido. At least si Florido, ibang point of view niya, kaliwa at kanan. Napansin din niya yung mga tao, which is right, class. Maraming mga tao hindi din talaga masunurin sa batas, no? Tapos nakakalungkot nito, yung iba sa kanila, sila pa yung mareklamo, no? Sila pa yung mareklamo, pero sila yung hindi sumusunod sa batas. Minsan pag tinanong mo sila, nagbabayad ba sila ng tax? Yan. Tumatawid ba sila sa tamang tawiran? No? Pero hindi nila ginagawa yun, tapos sila yung galit na galit.
no, sa government. So sometimes class, kailangan din nating tignan ang ating sarili bago tayo magreklamo. Tingnan muna natin kung meron ba tayong nagagawang tama, meron ba tayong nasasabing tama. Kasi sometimes class, no, sabi nga it takes two to tango, no? Kailangan nagtutulungan talaga ang mga tao, nagtutulungan ng tao at gobyerno para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. So that's a good observation, no, Mr. Florido. At least nakita mo hindi lang yung side ng government, pero magulo pa rin. Sige, Thank you po. thank you Mr. Florido. Dalawa na lang 'tong nakikita ko, si Dawa at saka si Joshua. How about you? Sinong gusto mauna? Dawa or Joshua? Sir, magbabanyo lang muna po ako, sir. Kaya mauna na po, Joshua. Napaka, napakagaling lumusot Sir, eh. wala pa Sige, ako. sir. Hindi, sir, seryoso, sir. Sige, how about you, Sir, ako na Soreta? lang po. Joshua, sige. Reason. Babalik Mamaya na lang ako, po ako, sir. sir. Wala pa ako naiisip, sir. Sige, sige. Joshua, how about you? Ako na lang po. Sir, Sige. Sino ka? sabi ko po mamaya na po. Mamaya ka na. Sige, sige. Sige, Ako sige. na lang po muna. Ay, si Miss Aquino, bumalik. Ayan. Sige, how about you, Miss Aquino? Yung akin po, yung justice din po. Kasi kahapon po, nakita ko po sa TikTok yung thread po about po sa yung mga nanghihingi po ng justice, yung mga namatay na po na wala pong hustisya. Nakita ko po dun yung kay Pepsi Paloma po. Familiar po. Yun, nakita ko po siya. Opo, tapos po nakalagay po dun na bata pa lang po siya, mga 14 po yata. Ano po siya, Filipino-American artist. Ganun po. Tapos po parang nirape po siya ng 3 host sa isang show. Tapos parang siyempre po nagkumalat po yung issue na parang nag-aano po daw to si Pepsi na parang hindi daw yun totoo, ganun. So parang hustisya po sa kanya kasi siya po yung parang na-rape na tapos siya pa po yung parang kinancel, parang ganun po. Tapos yung 3 host po na yun hanggang ngayon nasa ano pa rin po sila, nasa TV pa rin po sila kahit way back 18 something na po yun. Yun po. Pero hindi ko po sure kung nakuhanan na po siya ng hustisya. Okay. Okay, thank you, Miss Aquino. You're talking about Tito Vic and Joey. Actually, ano yan, matagal na issue yan na pinabulaanan siyempre. Ang problema kasi nung nangyari yan, 1980s, 1990s, talagang TV lang ang nakakapagbalita. No? So, pwedeng makontrol kasi ang TV eh. No, pwedeng makontrol, pwedeng i-filter yung kanilang sasabihin, yung kanilang ibabalita, which is nakakalungkot nung panahon na yun. So, napanood ko rin yan. Hindi ako nagti-TikTok pero napanood ko yan sa Facebook. Na may nag-upload kasi niyan eh. So, at least, class, napansin ko and natutuwa ako na open class yung inyong isip pagdating sa politika. Kasi wala naman talagang apolitical. No? Pag sinabing apolitical, walang politika. Halos lahat class merong politika na may side tayo na pinapanigan. Minsan yung hindi mo pagpanig sa kaliwa o sa kanan ay pagpanig mo rin sa injustices. Kapag hindi ka kasi nagsalita, class, pag hindi kayo nagsalita sa nangyayaring problema, nagiging accessory kayo sa crime, no? Kasi meron kayong chance to voice out yung dapat ninyong sabihin. Pero pag hindi niyo yung ginawa, no? Halimbawa, may nabiktima na sa mga kaklase niyo, sa kaibigan niyo, tapos you choose to be silent, so somehow parang accessory kayo doon sa crime na nangyari, sa injustice na nangyari kasi hindi kayo nagsalita. Okay? That's good. Actually, it was a very good discussion class. Nakita ko na okay pala ang grade 12, no? Hindi pala puro TikTok, ML at mga Facebook lang ang grade 12. At least aware sila sa nangyayari sa kanilang bayan. Okay? So let's
move on. Let's talk about concept of state and government. So, in understanding political institution class, let's start with the concept of state and government. Unawain mo muna natin kung ano yung estado at ano ang gobyerno. Okay? According to James Garner, the state o yung estado is a community of persons more or less numerous occupying a definite portion of territory completely free of external control and possessing an organized government to which a great body of inhabitants render habitual obedience. So, haba nung ano niya, nung kanyang definition sa state, isa-isahin natin. The first thought na mayroon sa definition ni James Garner is the state is a community of persons. So, ang isang estado, masasabi mo siyang estado o state kasi merong mga tao sa loob, no, ng isang komunidad. Merong nagkakaisang mga tao. Mayroong sama-samang mga tao. Oh. Next is occupying a definite portion of territory. So yung mga tao na yon na magkakasama, nasa isang lugar sila at nakatira sila doon. Okay? So they call their place as territory. So that's why community of person occupying a definite portion of territory. So masasabing isang estado, ang isang bansa o ang isang bayan kung mayroon siyang mga tao at yung mga taong yon ay mayroong tinitirhan na teritoryo. Completely free of external control. When we say completely free of external control, class, walang kumokontrol na tagalabas. No? Isang halimbawa niyan, class, yung klase ninyo, like for example, yung klase ninyo, kapag ang presidente ng klase ninyo ay taga-UMS, external control yon, no? Kapag ang nagko-control sa inyo, ang nangunguna sa inyo ay taga-UMS, hindi naman siya kasama sa GAS tsaka sa ABM, yun yung external control. Kung ikukumpara natin class sa Pilipinas, kung ang Pilipinas ay hindi nakalaya sa pananakop ng mga Espanyol, pananakop ng mga Hapon, pananakop ng mga Amerika, external control 'yon, no? Like for example, kung naalala nyo, 'di ba, naging trending sa Twitter, naging trending sa Twitter yung cancel Korea. 'Di ba? Naalala niyo 'yon? If you are aware of that, maraming nagalit dun sa isang TikTok artist, no, kasi nga dinisplay niya yung tattoo niya na mayroong rising sun. Maraming nagalit na Koreans, no? Bakit sila nagalit? Kasi for many years sila ay naokupa o hawak ng Japan. At katulad din natin sila, class, nung hawak sila ng Japan, ang daming ginawang kalokohan ng Japan sa kanila. No? So meron din silang version natin ng comfort women. No? Pag sinabing comfort women, meron din silang version na yung mga ginahasang mga babae, mga pinatay ng mga lalaki. So yung mga Koreans, parang ayos ka, hindi okay yan, yung pinapakita mo pa yung ano, pinapakita mo pa yung symbol ng Japan na kumbaga na-hurt kami diyan, wag mong gawin 'yan. So marami nagalit doon sa TikTok artist na 'yon. And then nakakalungkot kasi naging ano sila, naging nakapagbitaw sila ng mga salitang hindi mabuti sa mga Pilipino. Like, mga Pilipino daw mahihirap, mga short daw yung mga Pilipino, mga maiitim daw, brown daw yung mga Pilipino. Ouch, no? Marami nasaktan. So, yung mga Pilipino hindi nagpapatalo eh, no? Kaya biglang nag-trend yung cancel Korea. No? So, mga Pilipino, alam niyo naman, pag nagkaisa sa social media, malupit din eh. So, kaya yung nag-trending. So, malaking issue pa rin, class, yung external control. Maraming mga bansa ayaw magpa-control. Like us. Hanggang ngayon, sinasabi natin malaya tayo,
Winawagayway natin ang watawat ng bansang Pilipinas every June 12, pero totoo ba talagang malaya na tayo? O hanggang ngayon meron pa ring control ang ibang bansa sa atin, no? Last administration, President Aquino sabi kontrolado tayo ng US. Kaya ang sigaw ng mga rallyista, si Aquino ay tuta ng kano. Ngayon naman, ngayong admin na 'to, President Duterte, sinasabi naman ngayon siya ay tuta ng China. So, 'di ba? As you can see, class, parang never-ending story siya ng external control. So, para kay James Garner, ang isang estado, wala siyang external control na na ano sa kanya, na present sa kanya. Dapat sa loob ng isang bansa, ng isang bayan, nagagawa niyang pangunahan, pamahalaan, o kaya nga pamahalaan ang tawag sa gobyerno, pamahalaan ang kanyang sariling bansa. Ang sabi dito, possessing an organized government, our government should be organized. Kaya lang, sabi nyo nga kanina, parang hindi organized ang government, no? Sa kanilang information dissemination, ang gulo-gulo nila, sa pagbibigay nila ng tulong sa tao, sa pagpapatupad ng batas, ang gulo-gulo, no? Marami nagsasabi na yung mga artista at mga politiko na lumabag sa batas dapat ikulong pero hindi nakulong. Pero yung mga ordinaryong Pilipino, yung mga uminom lang ng tubig, nagtanggal ng mask, nahuli, nakulong. Yung mga jeepney driver na nag-strike kasi kailangan nila ng pera kasi hanggang ngayon di pa sila pwedeng bumiyahe, especially sa Manila. So, nakukulong sila samantalang yung mga politiko hindi, no? Hindi napaparusahan. So, dapat organize ang government class na nagpo-promote ng habitual obedience. So, pag sinabing habitual obedience class, it talks about peace and order. Sa isang bansa, napakahalaga ng peace and order. Ayaw natin hangga't maaari ng nangyayari sa Mindanao dito sa Luzon. Imagine ninyo, may mga portion sa Mindanao na takot sila kasi baka mamaya bigla na lang mang-raid ang Abu Sayyaf, ganun yung mga terorista ron, like yung nangyari nung sa Marawi, nakakatakot yun, no? So ayaw natin ng ganun. Actually, mas worst sa ibang bansa. Ah, grupo-grupo talaga pagka napagtripan nila na pumunta sa isang city, walang magagawa yung city kapag hindi sila prepared. No? Kaya sa ibang bansa, class, natututo silang humawak ng baril, no? Mag-own ng baril para sa kanilang safety. Okay, mayroong apat na essential element ng isang estado o ang isang state. When we say four elements, ito dapat yung nakikita sa isang estado. The first one is people, second is territory, third is sovereignty, and the fourth is the government. So let's look at it one by one. People. People refer to the inhabitants of the state. There is no strict requirement on their number. Hindi tayo bago natin masabing estado ang isang bansa, hindi kailangang milyon-milyon agad yung population nila. But they must be of sufficient number to be self-sufficing. Ibig sabihin, sapat yung kanilang number to administer their own people. Like us, class, meron na tayong 100 million population. Kaya ba talaga ng government na pangunahan itong 100 million of Filipinos? So, yun yung question dyan actually. Kung tayo ay 100,000 lang dito sa bansa, well and good, maganda yon. But the question really is, can we administer our own country? Can we govern our own country? As of the moment, class, parang hindi. No? Katulad nga ng mga sinabi nyo kanina, magulo, nakakaasar, nakakainis. As of the moment, parang hindi. Pero let's look on it deeper on the next discussions natin. Another essential element of a state is territory.
Territory is a fixed portion on the surface of the earth inhabited by the people of the state. So as you can see class, di ba, kapag ka merong bagyo, pinapakita yung tinatawag na Philippine Area of Responsibility. Yan. So we can call it also as our territory. No? Teritoryo natin yun. Pag sinabing teritoryo, class, pinangangalagaan natin, binibigay natin yung responsibility natin, yung best natin para maging mabuti yung ating territory. Okay? So, sa isang estado, dapat mayroong teritoryo. Another one, or another essential element is the sovereignty. Sovereignty is the supreme and uncontrollable power inherent in a state. When we say sovereignty class, it is the power to rule. Yan. So, kaya hindi siya pwedeng mawala sa mga essential element ng isang estado. Kailangang makita meron bang power to rule ang isang bansa, meron bang power to govern ang isang bansa, no? Meron ba siyang kalayaan na pamahalaan ang kanyang sariling bansa. In sovereignty, talking about sovereignty, there are two kinds of sovereignty. Number one is legal. It is the authority which has the power to issue final commands. So when we say legal kind of sovereignty, ito yung kaya ba niyang gumawa ng batas? Kaya ba niyang itong mga batas na ito, kaya ba niyang ipatupad? No? Kaya siya legal. Okay. Number two is political. Political is the power behind the legal sovereignty or the sum total of the influences that operate it. This one class, political is actually a concept. No, when we say political kind of sovereignty, yung isang gobyerno ba ay meron ba siyang power na pangunahan yung mga tao, ibig sabihin, meron ba siyang charisma? Susunod ba yung mga tao sa leader, sa government? No? Isang halimbawa dyan, class, para masukat yan, ay yung ginagawang survey sa mga politician ngayon, class, yung survey sa popularity, yung survey sa gusto ba ng mga tao itong pamumuno ng presidente, 'di ba? Yung last survey, sabi ng mga tao, 92% kung di ako nagkakamali o 91% ang approve sa ginagawa ni President Duterte. So yun yung political. Ibig sabihin, dinadama natin yung pakiramdam ng tao kung okay pa ba itong government na to o hindi. Kasi class, napakahalaga ng public clamor o public opinion. Napakahalaga niyan. Kapag ang lahat ng tao hindi na natutuwa, dapat mag-isip-isip na kung sino yung nakaupo. Dapat pag-isipan na niya, mukhang hindi na maganda tong ginagawa ko kasi may public clamor na, may public may public opinion na, no? Like for example, yan yung nangyari sa atin, yung EDSA Revolution 1986, nagkaroon na ng public clamor. Kaya nagkaroon ng pagpapalit ng leadership. Okay? So, let me repeat, legal is the authority which has the power to issue final commands, yung legalities, yung kaya bang gumawa ng batas, and political is yung influence. Maayos bang impluensya ang isang leader, no? Sa ibang bansa, class, yan yung mga nagiging sukatan din nila bago maging o bago mahalal o bago mai-appoint ang isang leader, no? Meron ba siyang willpower, kaya ba niya talaga, no? Kasi napakahalaga yan, class, yung mahusay ang isang leader ng isang bansa. And last essential element of the state is the government. The government is the instrument that provides mechanism in determining, formulating, and implementing the policies of the state. So when we say government, class, it talks about mechanism or the machinery of the state. Ito yung design ng estado para patakbuhin ang gobyerno, para iayos yung mga tao. No? So when we say government, class, ito yung system.
dito sa Pilipinas, ang system natin is democratic, no? So, yung karapatan nanggagaling sa tao, yung power nanggagaling sa tao, public opinion. So, napakahalagang makita yung class. Ano ang system ng isang nation, no, ng isang estado. Meron tayong dalawang function ng government and then dito tayo magtatapos. Number one is constituent or the compulsory function. Ibig sabihin, ito yung function ng government na dapat niyang gawin sa bansa. No? Isa sa mga dapat niyang ginagawa, protektahan ang bansa. Protektahan ang kanyang mga tao. No? Obligated ang government na gawin yon. Kaya mayroong pulis. Kasi yung pulis, ang trabaho niya is to protect the people. So that's the constituent function of government. The ministrant function is the discretionary function. When we say discretionary function class, ito yung function ng government na kung saan ay optional siyang gawin or flexible na ginagawa niya. Isang halimbawa dyan class is yung mag-provide ng businesses para sa mga tao. No? Kasi ang mga tao, pwedeng mag-business siya ng sarili niya. Pero yung government, pwede niyang gawin na magkaroon o mag-provide ng business para sa mga tao. No? Isang halimbawa dyan, class, yung pagkakaroon ng batas sa mga cooperatives. Yan. Kasi gusto ng government, yung mga tao, mas maayos sila sa pamumuhay nila, na nabubuhay sila na merong sapat na pangkain. No? Hindi obligation class ng government na na pakainin lahat ng tao. No? Hindi tayo yung system ng government na nakaatang lahat sa government yung pagpapakain sa tao. Pero dapat gawin ng government na mag-provide ng source of food sa mga tao para yung mga tao makapagtrabaho, para may pangkain sa mga pamilya nila. Kaya nga meron tayong mga Department of Agriculture. Yan. Sila yung nag-aayos para yung mga tao hindi sila direktang humihingi ng pagkain sa government, but sila ay nagiging tulong para sa mga tao para makakain sila. Okay? So that's all, class, for this morning. You have question about our discussion this morning, concept of state and government. Malinaw naman po, class. Simple lang naman yung natin, yung discussion natin. Nag-umpisa lang muna tayo sa basic. Okay? If you don't have any question, class, you may leave the room and ipopost ko na lang sa GC natin yung ROTD Google Form link, no, para doon nyo express yung gusto nyo sabihin about sa discussion natin today. So, ulitin ko, ROTD reflection is ano yung naisip niyo, ano yung key takeaway ninyo sa discussion natin this morning. Okay? So, that's all for today. God bless you guys. Bye. Bye, sir. Bye, sir. You Goodbye po. may leave the room, class.